habang patuloy po ang sigalot sa Middle East, walang preno ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nagsimula noong isang linggo ang malakihang oil price hike na talaga naman nakaapekto ng husto sa maraming mga sektor. At ngayong linggo nga, big time uli ang taas presyo. Ayon sa Department of Energy, mahigit 20 pesos hanggang halos 24 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Halos 13 hanggang halos 17 pesos naman ang itinaas sa presyo ng gasolina, habang halos 7 pesos hanggang halos 9 pesos naman sa kerosene. Paano nga ba yan kinakwenta, mga kapuso? Ano ang basehan at bakit napakalaki ng oil price increases nitong mga nagdaang linggo? Sa panayam po ng GMA News Online sa presidente ng isang oil company, nakabatay po ang oil prices sa Mean of Platts Singapore o MOPS. Yan ang daily average price assessment ng refined petroleum products tulad ng diesel at gasolina na ikinakalakal sa regional trading hub sa Singapore. Ayon kay Leo Bellias ng Jetty Petroleum, ang formula para sa presyo ng mga produktong petrolyo, ibabawas po ang average na MOPS mula sa nagdaang linggo sa average ngayong linggo. Kung ang lumabas na pagkakaiba ay isang positive number, nako, ibig sabihin po niyan, may price hike. Kung negatibo naman, ay rollback. Alright? So malaking dahilan ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo nitong mga nakaraang linggo ang gyera sa pagitan ng Iran at ng alyansa ng Amerika at Israel. Kontrolado po ng Iran ang Strait of Hormuz. So yan, makikita natin dyan. At kung saan idinadaan ito ang malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Dyan po yan. Ngayon, isinara nila ito at ilang tanker ship na ang inatake sa gitna ng gulo roon. Patuloy raw haharangin ng Iran ang pagdaan doon ng supply ng langis hanggat patuloy din ang pag-atake sa kanila ng Amerika at Israel. Ayan. At habang kakaunti ang supply ng langis sa global market, patuloy na tataas ang presyo nito. Sa kasalukuyan po, mahigit $120 na po ang kada bariles ng Dubai crude, ayon sa industry sources. Bukod dyan, ay nakaaapekto rin ang gasto sa pag-transport sa mga oil product o ang freight o shipping cost, pati na rin ang kompetisyon sa lugar. So, freight of shipping cost at kompetisyon. Ito rin ang dahilan kung bakit iba-iba ang presyo ng oil products sa kada lungsod at munisipalidad. Isa pang tanong, bakit tuwing Martes ipinatutupad ang oil price adjustments? Sabi po ni Energy Secretary Sharon Garin, ito na kasi ang napagkasundoan noon ng Department of Energy at industry players. So, imbis na araw-araw ang pagbabago sa presyo. Ngayong napakataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, patuloy rin ang panawagan ng transport sector, maging ng mga motorista sa gobyerno na patuloy na gumawa ng hakbang para masolusyonan o maibsan ang epekto nito.